Good morning, I'm Eric Permejo from JK Capital Finance Incorporated. Kumusta ang lahat? Isang maulan na biyernes sa inyo. Ang sarap matulog, ang sarap uminom ng kape, ang sarap magtambay sa bahay. Yan. Pero tayong mga nasa sales, patuloy tayong nagbibigay ng serbisyo sa ating mga kliyente. So tuloy-tuloy lang, kolektahin na natin yung mga requirements nila. Mag-set na tayo ng appointment sa kanila. Bisitahin natin sila sa kanilang mga bahay kasi ito yung best time para makita natin sila na nandun lang, relax sila at naghihintay ng lumipas yung panahon na gumanda ulit. Pero still nakafocus at nakatutok sila sa kanilang mga negosyo. Sigurado yan. Okay? Pero paano ba natin na-maintain yung relationship sa ating mga kliyente? So meron ba kayong idea? So kung gusto nyo yan na topic, so pag-usapan natin ngayon. Isa sa mga pundasyon ng maayos na relationship sa kliyente. So kahit hindi sa kliyente, kahit sa kaibigan, sa kaklase, sa katrabaho, sa kamag-anak, sa parents, so meron tawag na relationship. So isa sa mga may papayo ko is number 1, yung tinatawag nating active listening. So malaking bagay itong pakikinig kasi sabi nga nila, kapag marunong ka makinig, nalulutas mo yung mga problema nila kasi bakit nasasabi nila yung problema nila sa iyo, nasasabi nila yung problema nila sa negosyo, nasasabi nila yung nararamdaman nila. So, kung naririnig mo yung mga yon, na o-occupy natin yung mga gap na pwede tayong magbigay ng feedback sa kanila. Okay? At the same time, nakakapag-provide din tayo ng solution or nakakaisip tayo ng solusyon na pwedeng ipayo sa kanila or pwedeng itulong sa kanila. So, pwede tayong magbigay ng value sa pakikinig. Isa pa, kapag marunong kang makinig, ay nabibigyan mo o napapakita mo yung sarili mo ng malasakit sa kausap mo. At the same time, nagkakaroon ka ng tamang conclusion kung ano ba yung tamang i-response mo sa kanya. Okay, sabi nga nila, kung ikaw yung tao na hindi ka marunong makinig sa ibang tao, parang inuulit mo lang yung dati mo nang alam. So, ibig sabihin, close ka sa communication, ayaw mong matuto, at ayaw mong maturuan ka. Okay, so maraming realization sa pakikinig. Akala ko kasi dati, basta-basta lang itong pakikinig. Akala ko basta narinig mo lang, okay na. So dito pala, marami kang matututunan kapag marunong kang makinig kasi alam mo yung tamang aksyon na dapat mong ibigay sa kausap mo. Okay? So pangalawa, yung tinatawag nating communication. So ang communication is two-way, give and take. Sabi nga, ibig sabihin, ito yung mga nagpapatibay talaga ng relationship natin. So patapos mong makinig, so makikipag-communicate ka ngayon. So ibig sabihin, yung lahat ng napakinggan mo is pwede mo nang i-deliver i-response sa kanila. So, hindi lamang ang communication sa pamamagitan ng pakikipag-usap ng face-to-face. So, maraming paraan ng pakikipag-usap. Depende sa kausap mo kung anong henerasyon sila. So, merong mga kliyente natin na ang gusto ay via email. Meron naman ang kliyente natin gusto via phone call. Yung iba naman ginagamit yung social media platforms natin para ma-communicate natin sila. So, ang point naman doon is sa pamamagitan ng mga communication na yan is pwede tayong mag-response ng appropriate, ng tama, makapagbigay ng solution ng tama, at mapakita natin yung empathy natin, yung malasakit natin doon sa sinabi sa atin ng kausap natin. So, pagkatapos nyan, pag pinag-plus mo na yan, listening plus communication equals relationship. Yan. Ganun kahalaga yung dalawang component ng relationship, listening and communication. So, sana ma-maintain natin lahat yan. Anyway, pwede pa natin palalimin ng ibig sabihin ng relationship pero ito ay foundation lang yung tinuturo ko or yung ina-advise ko sa inyo. Kasi alam kong ito yung pinakpuhunan ng mga salesperson. So, kung gusto mong ma-establish yung magandang relasyon sa iyong kliyente, sa iyong kausap, so dapat marunong ka muna makinig. At saka ka makipag-communicate, makapag-establish ng communications. So, tandaan nyo, listening plus communication equals good relationship. So, yun lang. Maraming salamat. God bless you.